Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap kasing damhin ng isang kwentong puno ng sakit, lihim at pag-asa kapag alam mong may kasama kang nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya habang inihahanda mo ang sarili mo sa ating unang bahagi, mag-comment ka naman ng lugar mo at oras dyan sa inyo. Sa isang tahimik ngunit marangyang lumang bahay sa Jaro, Iloilo, nakatira si Don Severino Alcantara, isang lalaking minsang kinilala sa buong lalawigan bilang simbolo ng sipag, tagumpay at disiplina. Sa edad na 78, nananatili pa ring matalim ang kanyang tingin at tuwid ang tindig, ngunit sa likod ng plantsadong barong, mamahaling tungkod at malalawak na lupain, may lihim siyang matagal nang inilibing sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isa iyong lihim na walang sino man sa kanyang pamilya ang ganap na nakakaalam. Isang lihim na sa tuwing sumasagi sa kanyang isip, para siyang unti-unting hinihiwa ng sariling konsensya. Hindi ipinanganak si Severino na mayaman. Bago siya naging Don Severino Alcantara na kinikilala ng mga mayor, gobernador at negosyante, isa lamang siyang anak ng magsasakang halos hindi makaraos sa araw-araw. Lumaki siya sa init ng araw sa palayan, sa putik ng bukid, at sa gutom na tinatapatan lang ng pag-asa. Bata pa lamang siya ay naranasan na niyang magtulak ng kariton, magbuhat ng sako ng palay, at matulog ng kumakalam ang sikmura. Kaya nang unti-unti siyang umasenso, nagsumpa siya sa sariling hindi na muling babalik sa kahirapan. Sa loob ng maraming taon, pinaghirapan niyang maitayo ang kanyang pangalan. Mula sa isang lumang truck na hinuhulugan buwan-buwan, pinalago niya ang maliit na biyaheng bakal hanggang maging isang trucking business. Mula sa maliit na kamalig, nakapagtayo siya ng rice mill. Kalaunan, bumili siya ng mga paupahang lote at gusali. Ang bawat tagumpay niya ay parang pader na itinayo niya laban sa nakaraan niyang marupok at kaawa-awa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman na iyon, may isang bahagi ng buhay niya ang hindi niya naitama. Sa loob ng bahay, iilang tao lamang ang tunay na nakakakilala kay Severino. Nariyan si Mang Idel, ang matandang katiwalang higit 40 taon nang nasa pamilya. Nariyan si Aling Sabel, ang kasambahay na halos tumayong tagapag-alaga na rin ng kanyang mga anak noon. At nariyan si Toring, ang dati niyang driver na kahit matagal nang pwedeng mamihanga, ay pinili pa ring manatili sa tabi ng kanyang amo dahil alam nitong sa likod ng pagiging istrikto ni Severino ay may isang lalaking hindi mapalagay ang kaluluwa. Isang hapon, habang dahan-dahang humihigop ng salabat si Severino sa veranda, lumapit si Aling Sabel dala ang kanyang gamot. "Don, oras na po ng maintenance nyo," maingat na sabi nito. Tinanggap niya ang gamot ngumit hindi agad ininom. Sa halip, nakatingin lang siya sa hardin kung saan dati naglalaro ang kanyang mga anak noong bata pa ang mga ito. "Aling Sabel," mahina niyang tawag. "Bakit po, Don? Naaalala mo pa ba nung maliliit pa sina Leandro, yung takbo silang ng takburian sa damuhan?" Napangiti si Aling Sabel. "Oo naman po, si Sir Leandro laging nauuna. Si Ma'am Fabia ayaw magpawis, tapos si Sir Crisanto laging nakahawak sa pantalon nyo." Bahagyang ngumiti si Severino, ngunit mabilis ding naglaho iyon. "Ang bilis ng panahon. Akala mo pag napalaki mo ng maayos ang mga anak mo, magiging payapa ka na pagtanda." Hindi sumagot si Aling Sabel. Matagal na niyang alam na tuwing ganun magsalita ang kanyang amo, may bigat na namang itong dinadala. Sa gabing iyon, nagkaroon ng family dinner sa malaking hapag ng Alcantara residence. Kompleto ang 3 legal na anak ni Severino. Si Leandro, ang panganay, ay dumating galing Maynila kasama ang asawa nitong si Vian. Makinis ang buhok, mamahaling relo, at halatang sanay sa utos at pirma. Siya na ngayon ang namamahala sa malalaking property developments ng pamilya.
Si Fabia naman ay dumating parang sasabak sa isang fashion spread, nakaputing bestida, mamahaling pabango, at may kasamang assistant na si Joseine na may bitbit ng 2 cellphone at makeup pouch. Si Crisanto naman, ang bunso, ay halos mahuli dahil galing pa raw sa video call sa isang investor sa Singapore. Pormal siyang ngumiti sa ama, ngunit halatang wala ang isip sa hapag. Dad, I hope you're considering na rin talaga yung proposal ko sa old compound. Sabi ni Leandro habang hinihiwa ang stick. Sayang ang lupa kung hindi i-develop. Hindi lahat ng lupa kailangan tayuan ng kondo, malamig na sagot ni Severino. Sumingit si Fabia habang inaayos ang napkin sa kandungan. Pero papa, practical lang naman si Kuya Leandro. And besides, ang luma niyong bahay sa Gimras, wala nang silbi. Mas okay kung i-dispose na habang mataas pa ang value. Tumikhim si Severino. Wala nang silbi? Doon ako nagsimula. Doon unang nagsaka ang lolo nyo. Nagkibit balikat si Fabia. That was decades ago. Hindi naman pwedeng puro sentimental. Tahimik lamang si Crisanto sa una, ngunit maya-maya'y ibinaba ang baso. Dad, hindi naman kami kinukontra. Ang punto lang, kailangan na ng malinaw na sistema. Habang buhay pa kayo, mas magandang ayusin na kung sino hahawak sa alin, para iwas gulo. Napatingin si Severino sa bunso. Iwas gulo o nag-uunahan lang kayo? Natahimik sandali ang hapag. Si Vian ang unang tumawa ng pilit. Papa, syempre concern lang po kami sa stability ng family assets. Family assets, ulit ni Severino. Ganyan na lang ba talaga ang tingin nyo sa lahat? Asset, holding, title, share? Papa, medyo matigas ng sabi ni Leandro. Huwag nyo naman pong gawing emosyonal ang usapan. Negosyo ito. Hindi na kumibo si Severino. Tahimik siyang kumain, ngunit sa loob-loob niya ay parang may unti-unting nababasag. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin niyang mas interesado ang mga anak niya sa kanyang ari-arian kaysa sa kanyang kalagayan. Pero sa gabing iyon, lalo iyong luminaw. Ni isa sa kanila ay hindi man lang nagtanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam, kung sumasakit pa ba ang dibdib niya, o kung nakakaya pa ba niya ang gabi-gabing hindi makatulog. Matapos ang hapunan, umakyat si Severino sa library kung saan madalas niyang ikulong ang sarili kapag masyadong magulo ang kanyang isip. Puno iyon ng lumang aklat, dokumento at larawan ng kanyang nakaraan. Habang pinagmamasdan niya ang isang lumang framed photo ng kanyang kabataan, dahan-dahang pumasok si Mang Idel. Don, may bisita po kayo bukas. Si Attorney Yusmael daw po, kumpirmado na. Tumanggo si Severino. Mabuti. Matagal niya kanyang kaibigan at abogado si Attorney Yusmael Briones. Ito lamang, kasama si Sister Clarimond, ang nakaalam ng pinakamasakit na lihim ng kanyang buhay. Nang umalis si Mang Idel, naupo si Severino sa malaking mesa at dahan-dahang binuksan ang isang lumang kahon sa pinakailalim na drawer. Nandoon ang mga papeles na halos 3 dekada na niyang hindi tinitignan. Isang kupas na resibo mula sa ampunan, ilang lumang sulat at isang maliit na larawan ng isang babaeng nakangiti kahit halatang pagod. Si Rosenda Villamar. Napapikit si Severino. Noong kabataan niya, bago pa siya tuluyang umangat, minahal niya si Rosenda. Isang tindera ng gulay sa palengke, simple ngunit matapang, palangiti ngunit hindi uto-uto. Si Rosenda ang nagpalakas ng loob niya noong panahong halos bumibigay na siya sa hirap. Ngunit nang mabuntis niya ito, hindi niya nagawang panindigan. Natakot siya noon sa kahihiyan, sa galit ng mga taong nakakapaligid sa kanya at higit sa lahat, natakot siyang masira ang ambisyong pilit pa lamang niyang itinatayo. Hindi pa pwede, Rosenda, sabi niya noon sa babae habang nanginginig ang tinig. Wala pa akong kakayahan, wala pa akong pangalan. Pero anak mo ito, Severino, imiyak na sabi noon ni Rosenda. Hindi mo ba kayang mahalin kahit wala ka pang pera? Iyon ang tanong na hanggang pagtanda niya ay hindi niya nasagot ng maayos. Sa halip na lumaban para sa babae at sa sanggol, pinayagan niyang ipaampo ng sanggol. Sinabi niya sa sarili noon na para iyon sa ikabubuti ng lahat.
Ngunit nang mabalitaan niyang namatay si Rosenda makalipas ang ilang taon dahil sa matinding karamdaman at pagod sa buhay, doon nagsimulang mabuo ang sugat na kailanman ay hindi na nahihilom. Kinabukasan, dumating si Attorney Yusmael. Sa library sila nag-usap, malayo sa pandinig ng iba. Mukhang mabigat na naman ang iniisip mo, Severino. Napabuntong hinina ang matanda. Yusmael, gusto kong hanapin ang record. Tumaas ang kilay ng abogado. Pagkatapos ng 30 taon, hindi ko na kayang dalhin ito hanggang hukay. Kaya mo ba kung malaman mong ayaw kanyang makita? Saglit na natahimik si Severino. Hindi ko alam, pero mas hindi ko kaya kung mamamatay akong hindi ko man lang sinubukang itama. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Ismael ang mga dalang dokumento. May nahanap akong lead mula sa lumang ampunan sa Roxas. Hindi kumpleto ang files pero mukhang may mag-asawang guro na umampon sa bata. Ang apelyidong gamit ngayon, Ledesma. Nanginginig ang mga daliri ni Severino sa gilid ng mesa. Lalaki? Tanong niya. Tumanggo ang abogado. Oo, ang pangalan sa adoption follow-up, Amiel. Amiel. Ilang ulit iyong inusal ni Severino sa isip. Pangalan iyon ng anak na hindi niya man lang nasilayan habang lumalaki. Anak na maaaring naghirap, nasaktan at naghanap ng pinanggalingan ng hindi man lang niyang pinuntahan. Ngulit bago pa man siya tuluyang magpasyang hanapin si Amiel bilang ama, may isa pa siyang gustong malaman. May natitira pa bang pagmamahal ang kanyang 3 legal na anak para sa kanya? O tama ang matagal na niyang hinala? Nasa likod ng kanilang pag-aalaga, puro mana, negosyo at pakinabang na lang ang natitira. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, muling binalikan ni Severino ang mga sinabi ng kanyang mga anak sa hapag. Naalala niya ang malamig na tono ni Fabia, ang pagiging kalkulado ni Leandro, at ang kawalan ng malasakit ni Crisanto. Hindi niya alam kung kailang nagsimulang lumayo ang loob ng mga ito. Marahil unti-unti sa mga taon na mas inuna niya ang trabaho kaysa yakap. Sa mga panahong pera ang ibinibigay niya imbis na oras. Sa mga pagkakataong disiplina ang ipinakita niya pero hindi lambing. Napatingin siya sa sarili sa salamin. Kung saan ako nagkulang, gusto kong makita kung may natitira pa. At doon, sa katahimikan ng gabi, isinilang ang desisyong babago sa lahat. Hindi pa niya ipapaalam sa mga anak ang tungkol kay Amiel. Hindi pa niya hahanapin agad ang anak na pinaampon niya. May kailangan muna siyang alamin. Kailangan muna niyang subukin ang 3 anak na pinalaki niya sa luho, edukasyon at karangyaan. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata kung kaya pa ba siyang kilalanin bilang tao kung wala ang kanyang barong, pangalan at kayamanan. Muli siyang naupo sa gilid ng kama, hawak ang lumang larawan ni Rosenda. Patawarin mo ako, mahinang niyang sabi sa hangin. Ngayon lang ako natutong matakot sa katotohanan. Sa ibaba ng bahay, abala pa rin ng mga ilaw. Naroon ang mga anak niyang may kanya-kanyang plano, ahenda at mukha sa lipunan. Ngunit sa taas ng lumang bahay na iyon, isang matandang ama ang tahimik na naghahanda sa pinakamasakit na pagsubok ng kanyang buhay. Isang pagsubok na maaring magpatunay na ang itinapon niya noon ang siya palang may pusong tunay. At ang mga inalagaan niya ng buong buhay ay marunong lamang magmahal kapag may kapalit. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating kwento, gusto ko munang muli kayong batiin at yayain mag-comment kung taga saan kayo at anong oras na dyan sa lugar ninyo habang pinapanood o pinakikinggan ninyo ito. Iba talaga ang bigat ng isang istoryang tulad nito kapag sabay-sabay natin itong dinarama mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya ihanda mo ang sarili mo dahil mula rito, unti-unti nang malalantad ang tunay na kulay ng mga pusong nasanay sa yaman. Kinabukasan matapos ang gabing halos hindi siya pinatulog ng sariling konsensya, mas maaga kaysa karaniwan nagising si Don Severino Alcantara. Hindi na niya hinintay pang sumikat ng lubos ang araw. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo siya sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ng sariling mukha. Ang mukha ng isang lalaking halos lahat na ay naranasan, maliban sa kapayapaan ng kalooban. Sa maliit na mesa malapit sa bintana, nakapatong ang isang lumang supot ng damit na ihinanda ni Aling Sabel.
Lumapit doon si Severino at dahan-dahang binuksan iyon. Isang kupas na polo na may butas sa kwilyero. Isang lumang pantalon na halos manilaw ang tahi. Isang pares na pudpud na tsinelas. May isa pang sombrero na pinaglumaan na ng panahon at amoy aparador. Hindi ito basta kasuotan. Para kay Severino, para itong pinto pabalik sa pagkataong matagal na niyang nilalayuan. Ang pagkataong walang pangalan, walang kapangyarihan at walang garantiyang tutulungan ng mundo. May mahilang katok sa pinto. Don? Boses iyon ni Toring. Pumasok ka, sagot niya. Dahan-dahang pumasok ang matandang driver, may daladalang maliit na papel at isang lumang eco bag. Nandito na po si Attorney Ismael sa ibaba. Si Aling Sabel po, nagtitimpla ng kape. Sigurado po ba kayo rito? Napatingin si Severino kay Toring. Nung una mo akong nakita, Toring, ano ko nun? Ngumiti ng mapaitang driver. Isang taong pagod pero palaban. Ngayon, saglit na natigilan si Toring bago sumagot. Isang taong may lahat pero takot malaman kung sino talaga ang nagmamahal sa kanya. Hindi agad nagsalita si Severino. Sa halip ay tumango lamang siya, waring tinanggap ang matapat na sagot. Sa library muling nagtipon sina Severino, Attorney Ismael, Toring at Aling Sabel. Nakabukas sa mesa ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang plano ng matanda. Hindi ito isang kapritsyo lamang, maingat niya itong pinag-isipan, tila isang negosyanteng muling pumapasok sa delikadong kasunduan, ngumit sa pagkakataong ito, ang nakataya ay hindi pera, kundi katotohanan. Uunahin ko si Leandro, sabi ni Severino habang nakatingin sa listahan. May grand opening siya ngayon ng bagong condominium project sa Mandurriao. Tumikhim si Attorney Ismael. Ang tanong, handa ka ba kung masaktan ka sa makikita mo? Bahagyang natawa si Severino, ngumit walang saya sa tunog niyon. Ismael, hindi ako bata. Matagal ko nang alam ang posibilidad. Gusto ko lang masigurado. Hindi pa huli para umatras, maingat na sabi ni Aling Sabel habang nakapulupot ang apron sa kanyang mga kamay. Baka hindi kayanin ang dibdib ninyo. Napatingin sa kanya si Severino. Mas hindi ko kakayanin kung mamamatay akong nagkukunwaring maayos ang lahat. Dahil wala nang makapipigil sa kanya, tuluyan na nilang inihanda ang lahat. Ang lumang eco bag ay nilagyan ni Toring ng isang basyong plastik na bote, gusot na panyo at ilang jaryong luma upang magmukhang pag-aari ng isang palaboy. Si Aling Sabel naman, bagamat naningilid ang luha niya, ay pinahiran ng kaunting uling ang gilid ng leeg at pisngi ng matanda para magmukhang sunog sa araw at marumi. Inalis din ni Severino ang kanyang mamahaling relo at singsing. Nang sa wakas ay matapos ang pagbabagong anyo, halos hindi niya makilala ang sarili. Parang ibang tao na po kayo, bulong ni Aling Sabel. Hindi, sagot ni Severino sabay tingin sa salamin. Ito ang taong tinakasan ko noon. Makalipas ang halos isang oras, nakaparada na ang lumang sasakyan ni Toring sa isang gilid na hindi gaanong pansinin malapit sa venue ng grand opening ni Leandro. Mula sa loob ng kotse, natanaw ni Severino ang malaking tarp na may muka ng kanyang panganay. Leandro Alcantara, Building Tomorrow with Vision. Napapikit siya sandali. Vision. Ilang dekada niyang pinangarap na magkaroon ng anak na ipagpapatuloy ang kanyang pangalan. At ngayon, heto na nga. Isang anak na matalino, bihasa sa negosyo, maayos manamit, mahusay magsalita sa mga investor. Ngunit may tanong na gumugulo sa isip niya. May puso pa ba ito para sa isang ama na wala nang maipagmamayabang? Don, dito na po kayo bababa, mahinang sabi ni Toring. Aalalay lang kami ng malayo. May phone ako. Pag may emergency, tatawag agad si Toring. Tumanggo si Severino at marahang bumaba. Mainit ang araw, maingay ang paligid. May mga camera, ribbon, bulaklak at mga taong nakapormalang suot. Halos lahat ay nakaayos, nakangiti at may pangalan. Samantalang si Severino sa kanyang gusgusing ayos ay parang mantsa sa makintab na okasyong iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa entrance. Bago pa siya makalapit ng lubos ay hinarangan siya ng isang gwardyang matangkad at malapad ang balikat.
Nakabasa si Severino ng nameplate na Mero Quijano. "O, tay, bawal dito. Private event ito." "Hiho," paos na sabi ni Severino, pilit binabago ang boses. "Kahit tinabay lang. Tubig." Sumimangot si Mero. "Sabi na ngang bawal, umatras ka." Hindi pa rin umalis si Severino, sa halip ay dumungaw siya ng kaunti sa gilid at doon niya nakita si Leandro, nakabarong, kaharapang media, may hawak na mikropono. Katabi nito si Vian, nakasuot na puting bestida at perlas sa kaleeg. Pareho silang mukhang perpekto, parang walang bahid na anumang problema sa buhay. "Leandro!" Halos hindi sinasadyang mabigkas ni Severino, ngunit mahina lang. Nakita siya ni Vian bago pa man siya mapansin ni Leandro. Kumunot agad ang noo nito. "Mero!" Malakas nitong tawag. "Ano ba naman? Bakit pinapalapit ang ganyan dito? May media oh?" Napalingon si Leandro. Saglit na nagtama ang mata nila ng matanda. Siyempre, hindi siya nakilala ng anak. Sa halip, ang nakita lamang ni Leandro ay isang maruming matandang maaaring makasira sa ayos ng event. Lumapit ito ng bahagya. Iritable ang muka. "Ano bang problema rito?" "Sir, nanghihingi raw po ng pagkain," sagot ni Mero. Mabilis na tumingin si Leandro sa paligid, pagkatapos ay sa ama niyang nagkukunwaring hindi siya kilala. "Hindi pwedeng dito," malamig nitong sabi. "I-drive niyo palayo o bigyan sa labas ng barya. Basta huwag dito sa harap." Parang huminto ang mundo ni Severino sa narinig. Hindi iyon sigaw, hindi iyon mura. Ngulit ang lamig ng boses ni Leandro ay mas masakit pa kaysa sampal. "Hiho," muling sabi ni Severino. "Kahit tubig lang." Nagsalubong ang kilay ni Vian. "Nakakahiya naman. Mero, pakiayos nga, baka may makakuha ng picture." At sa harap ng maraming tao, maingat ngunit mariing itinulak siya ni Mero palayo sa entrance. Walang sumaklulo. Walang nagtanong kung gutom ba siya. Walang lumapit para damayan man lang siya. At higit sa lahat, walang bakas ng awa sa mga mata ng sarili niyang anak. Pagbalik niya Severino sa sasakyan ni Toring, bahagya ng nanginginig ang kamay niya. "Tubig doon," agad na sabi ni Toring. Hindi niya agad tinanggap. Nakatingin lamang siya sa malayo, tila wala sa sarili. "Akala ko," bulong niya. "Akala ko baka magdadalawang isip siya." Tahimik si Attorney Ismael. Alam nitong anumang sabihin niya ay hindi makababawas sa sakit na dumaan sa dibdib ng kaibigan. Hindi nagtagal, muling inayos ni Severino ang sarili. Sa kabila ng kirot, itinulak niya ang damdamin sa isang sulok ng kanyang pagkatao. Hindi pa tapos ang pagsubok. Dalawa pa ang kailangan niyang lakita. "Kay Fabia tayo," ani niya. Bandang tanghali nang makarating sila sa isang mamahaling hotel sa Pasay kung saan idinaraos ni Fabia ang isang charity fashion brunch para di umano sa mga batang may cleft palate. Sa labas pa lamang ng hotel, kita na ang karangyaan. Mga sasakyang de kotse ang datingan, mga babaeng makintab ang buhok at lalaking pormal ang postura ang nagsisibabaan. Sa tarpaulin sa lobby ay makikita ang nakangating mukha ni Fabia, nakasuot ng couture dress kasama ang linyang "Beauty with Compassion." Napasimangot si Severino. "Compassion," ulit niya sa sarili. Muling bumaba ang matanda, hawak ang luma niyang eco bag. Sa pagkakataong ito, lalong pinakiramdaman niya ang tungo ng mga tao sa kanya. Sa bawat sulyap ng pag-iwas, sa bawat bahagyang pag-atras, ramdam niya kung gaano kadaling ikahiya ang kahirapan kapag nakabalot ka sa yaman. Sa loob ng venue, nakalatag ang mahahabang mesa na puno ng mamahaling pagkain. May violin sa gilid. May floral centerpiece sa bawat lamesa. May ilang content creators pa na kinukunan ang sarili nilang charity moments. Lumapit si Severino sa gilid ng buffet, hindi para manggulo, kundi para tanungin sana kung may natirang tinapay o sabaw. Ngunit wala pang isang minuto ay may babaeng payat, mabilis kumilos at may headset sa tenga ang lumapit sa kanya. Si Maritheth Veloso, ang event coordinator ni Fabia. "Tay, bawal po rito, guests only," sabi nito. Pilit nakangati ngunit halatang inis. "Kahit tira lang hiha, gutom lang ako." Tumingin si Maritheth sa paligid. Nag-aalalang baka may makita.
Sakto namang papalapit noon si Fabia, hawak ng champagne glass at napapalibutan ng ilang sponsor. "Ano yan?" tanong ni Fabia, halatang nandidiri na agad. "Ma'am, may matanda pong sumisingit sa buffet." Napailing si Fabia. "My God, ilabas niyo nga muna sa likod, huwag dito sa gitna ng event." Lumapit pa ng kaunti si Severino, umaasang kahit papaano ay may kikirot sa puso ng anak. "Anak," mahinang sabi niya, agad ding pinigilan ng sarili. "Ma'am, gutom lang po ako." Hindi man lang kumurop si Fabia. "Maritheth, pakiayos nga, baka may makakuha ng picture." At sa harap ng maraming tao, maingat ngulit mariing itinulak siya ni Maritheth palayo sa entrance. Walang sumaklolo. Walang nagtanong kung gutom ba siya. Walang lumapit para damayan man lang siya. At higit sa lahat, walang bakas ng awa sa mga mata ng sarili niyang anak. Sabi ni Maritheth, pilit siyang inaakay. Sa likod ng kusina, may isang utility boy na nag-abot sa kanya ng kalahating tinapay at basong tubig. Ngulit halatang patago iyon, parang may ginagawang kasalanan. Tinanggap iyon ni Severino, ngulit ang dibdib niya ay tila dinadag-anan ng bato. Ang anak na nakangiti sa entablado habang nagsasalita tungkol sa malasakit ay siya ring walang kapirasong lambot para sa isang gutom na matanda. Pagbalik niya sa sasakyan, hindi na siya kaagad nakapagsalita. Si Toring ay hindi na rin makatingin ng maayos sa kanya. "Dalawa na doon," mahinang sabi ni Ate Ismael. "Pwede pa nating ihinto." Marahang umiling si Severino. "Hindi," sagot niya. "Gusto kong tapusin." Habon na nang nakarating sila sa Glass Office Tower ni Crisanto sa BGC. Dito, iba ang mundo. Mas malamig, mas mabilis, mas walang personalan. Puro badge access, elevator codes at mga taong palakad-lakad na tila ang bawat segundo ay may katumbas na pera. Lumapit si Severino sa drop-off area. Nakita niya si Crisanto na lumalabas. May kasamang isang lalaking may suot na navy suit, si Dax Verano, business partner nito, at isang babaeng naka-pencil skirt na may hawak na tablet, si Paulette Neri, ang executive assistant. Mabilis ang lakad ni Crisanto, parang laging hinahabol ng oras. "Sir, the Seoul investors confirmed the dinner," sabi ni Paulette. "Move the deck to 7 p.m., sagot ni Crisanto. "Tell legal I want the revised terms before I land." Sa puntong iyon, lumapit si Severino ng bahagya, kunyari hirap ng tumayo. "Hiho, kahit pamasahe lang." Huminto si Crisanto, hindi dahil sa awa, kundi dahil nabara ang daraanan niya. Napatingin ito sa matanda, pagkatapos ay sa sapatos nitong marumi, saka sa eco bag na hawak nito. "Security?" maikli nitong sabi. Walang lumapit agad, kaya muling nagsalita si Severino. "2 araw na akong di nakakakain ng maayos." Umigting ang panga ni Crisanto, halatang yamot na yamot. "Hindi ako may hawak sa ganyan. May social services para dyan. Paulette, pakicall ang lobby." "Sir," mahinang sabi ni Paulette, waring naaawa ng kaunti. Pero si Crisanto, hindi na tumingin pa sa matanda. "Let's go, Dax, we're late." At tinalikuran siya ng bunso niyang anak, parang hangin lamang siya. Hindi sigaw, hindi tulak, hindi iskandalo. Ngulit sa lahat ng naranasan niya sa araw na iyon marahil ang pinakamasakit. Ang ganap na pagkawala ng pagkilala. Parang hindi tao ang tingin sa kanya, kundi istorbo lamang sa schedule. Pagsakay niya muli sa sasakyan, saka lamang bumigay ang matandang matagal na nagpakatatag. Tahimik ang kanyang pag-iyak, mulit ramdam iyon ni Toring at Ate Ismael ng higit pa sa anumang salita. "Tatlo sila, tatlo. Tatlo silang galing sa akin. Tatlo ko silang binuhusan ng lahat. Pero ni isa walang nakakita sa akin bilang tao." Walang nagsalita sa ilang segundo. Sa wakas, dahan-dahang nagsalita si Ate Ismael. "Severino, ang totoo matagal mo nang alam ang sagot. Ang gusto mo lang ay marinig mula mismo sa buhay." Tumanggo ang matanda. Pilit pinapawi ang luha gamit ang likod ng kamay. Sa labas ng bintana, abala pa rin ang syudad. Ilaw, mga gusali, mga taong nagmamadali.
Lahat umaandar samantalang ang puso niya'y tila iniwang nakahandusay sa bawat lugar na pinuntahan niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkadurog, may isang pangalang pa rin na natitira sa isip niya. Amiel, ang anak na hindi niya pinalaki, ang anak na hindi niya binantayan sa lagnat, hindi niya dinala sa paaralan, hindi niya yinakap sa unang kabiguan, ang anak na may pinakamaraming dahilan para itaboy siya kung sakaling magkita sila. Marahang huminga si Severino at tumingin kay Toring. "Bukas," sabi niya, "pupunta tayo sa Bacolod." Napatingin sa kanya ang driver. "Sigurado po kayo?" Sa unang pagkakataon sa buong araw, may kakaibang timpla ang mukha ni Severino. Sugatang tarin, wasak pa rin, ngunit may bahid ng pag-asa at madinding takot. Kung may karapatang man kamuhian ako, siya yun. Pero siya rin ang huli kong pag-asa para malaman kung may puso pang natitira sa pangalang dinala ko buong buhay. Sa likod ng kanyang mga mata ay muling sumagi ang alaala ni Rosenda. Ang mga matang minsang nagmakaawang huwag niyang talikuran ng anak nila. At ngayong nabigo na siya sa 3 anak na inalagaan niya sa loob ng maraming taon, tila ang tadhana mismo ang humahatak sa kanya palapit sa lalaking matagal na niyang pinagkakaitan ng pagiging anak. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa Bacolod. Hindi niya alam kung anong mukha ang sasalubong sa kanya. Hindi niya alam kung bubuksan ba siya ng pinto ng kapatawaran o haharapin siya ng galit na matagal nang dapat niyang tinanggap. Ngunit isang bagay na ang malinaw sa kanya habang papalubog ang araw sa likod ng lungsod. Tapos na ang ilusyon tungkol sa 3 anak na pinalaki niya sa luho. At mula rito, sisimulan na niyang harapin ang bahagi ng buhay na matagal niyang tinakasan. Ang bahagi ng buhay na may pangalang Amiel Ledesma. Bago tayo muling dumiretso sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko muna kayong anyayahan na mag-comment kung taga saan kayo at anong oras na dyan habang nanonood o nakikinig. Ang sarap kasing isipin na habang unti-unting nabubuksan ang sugat, hiwaga at pag-asa ng kwentong ito, may mga kasama tayong dumadama nito mula sa iba't ibang bayan at bansa. Kaya ihanda mo ang puso mo dahil sa bahaging ito, makikilala na natin ang taong matagal nang ipinagtiit ng tadhana sa isang ama at ang kabutihang hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking yaman. Pagkababa ng eroplano sa Bacolod kinaumagahan, kakaiba ang bigat ng dibdib ni Don Severino Alcantara. Sa buong buhay niya, maraming lungsod na ang napuntahan niya dahil sa negosyo, usapang lupa, bidding at mga kontrata. Ngunit ngayon lamang siya naglakbay ng hindi para sa tubo, kundi para sa isang tanong na 30 taon na niyang iniiwasan. Paano kaya namuhay ang anak na iniwan niya sa kamay ng ibang tao? Kasama niya sa paglalakbay sina Toring at Attorney Ismael, ngunit malinaw na sa bahaging ito ng kanyang buhay, kahit may kasama siyang tao, siya pa rin ang haharap sa bigat ng katotohanan ng mag-isa. Habang bumiyabiyahe sila sakay ng inuupahang sasakyan papunta sa isang hindi kalakihang bayan sa labas ng lungsod, tahimik lamang si Severino, nakataanaw sa bintana. Hindi niya halos namamalayan ang mga taniman, eskinita at maliliit na tindahan na dinaraanan nila. Sa isip niya'y iisa lang ang paulit-ulit na tumatambol. Amiel. Base sa follow-up records na nahanap ko, sabi ni Attorney Ismael habang nakatingin sa ilang kopya ng lumang dokumento. Lumaki siya sa poder ni Benilda at Pastor Nacario Ledesma. Pareho silang guro noon sa pampublikong paaralan. Mababa lang ang kita pero maayos daw ang reputasyon nila sa komunidad. Buhay pa ba sila? Hindi mag-isa ngulit tuwirang tanong ni Severino. Tumanggo si abogado ngulit agad ding bumuntong hininga. Si Pastor Nacario wala na, 3 taon nang patay. Si Benilda buhay pa raw pero mahina na ang katawan. Napapikit si Severino. Hindi man lang niyang naabutan ang lalaking tumayong ama sa anak niyang hindi niya napanindigan.
Hindi man lang niyang nasabi ang salitang salamat sa taong nagbuhat ng responsibilidad na dapat sana ay siya ang gumanap. Don, marahang sabi ni Turing mula sa harap. Gusto niyo po bang magpahinga muna bago tayo dumiretso? Umiling si Severino. Hindi, mas matagal ko nang pinaghintay ang batang iyon. Makalipas ang halos 1 oras, narating nila ang lumang palengke ng bayan. Hindi iyon marangya, mainit, maingay, masikip at punong-puno ng ordinaryong buhay. May nagtitinda ng gulay, may kariton ng isda, may namamalansya sa isang sulok at may nagkukumpuni ng gulong sa gilid ng daan. Ngumit sa gitna ng pagiging payak ng paligid, may kakaibang tibok iyon, parang buhay na hindi kailangang magpanggap para lang magmukhang mahalaga. Huminto ang sasakyan sa hindi masyadong kapansin-pansing bahagi ng kalsada. Mula roon, itinuro ni Attorney Ismael ang isang maliit na talyer na may kupas na karatalong nagsasabing Amiel Motor Repair and Vulcanizing Shop. Napatitig si Severino. Iyon na ba yon? Yun na ba ang bunga ng buhay na ipinagkait niya? Hindi opisina, hindi kumpanya, hindi condominium launch, walang kamera, walang ribbon prating, isang simpleng talyer sa gilid ng palengke. Ngunit bago pa niya makita ang mismong lalaki, napansin niya muna ang mga taong lumalapit-lapit sa pwesto. May tricycle driver na nakikipagbiruan, may estudyanteng nagpahangin ng bisikleta, may isang matandang babae na kinakausap ng magaling sa lalaking nakayuko at abalang may inaayos na gulong. Siya na po yata ayon. Bulong ni Turing. Tumingin si Severino. Isang lalaking nasa maagang 30, kayumanggi ang balat, matibay ang pangangatawan ngunit alatang pagod sa trabaho. Walang bahid ng luho sa suot nitong simpleng t-shirt at maong na may langis. Ngunit ang higit na tumama kay Severino ay ang kilos nito. Walang yabang, walang pagmamadali, at may likas na kababaang hindi napipilit. Kuya Amiel, bukas ko na lang mababayaran yung interior. Nahihiyang sabi ng tricycle driver na si Pepeng Aguro habang iniaabot ang mumurahing pitaka. Ngumiti ang lalaki. Ayos lang Pepeng, naipasada mo naman yan mamaya, bayaran mo na lang pag meron. Pasensya na talaga pare. Wala yon, ingat ka lang sa biyahe. Hindi na malayang napakapit si Severino sa sariling tuhod. Walang duda, may kung anong pamilyar sa tinig, sa tindig, sa paraan ng paglingon ng lalaki. Hindi dahil kahawig siya nitong ng lubusan. Katunayan, mas may bakas ito ng mga katangian ni Rosenda. Ang mga mata, ang payak ngulit mabigat tumingin, ang kilos na may paggalang sa kapwa. Ngulit naroon pa rin ang isang bagay na tumimo kay Severino, ang pakiramdam na nakatingin siya sa isang bahagi ng buhay na hindi niya inakalang mabubuhay ng ganoong katatag kahit wala siya. Hindi pa siya lumalapit, sa halip nagmasid muna siya mula sa malayo. Sa loob ng halos 1 oras, nakita niya kung paano kumilos si Amiel. May pumasok na isang delivery rider na may sira ang side mirror. Inayos iyon ni Amiel ng mas mababa ang singil kaysa sa dapat. May isang batang nagdala ng bisikletang gamit sa pagpasok sa eskwela. Inayos iyon ng lalaki at tinapik pa sa balikat ang bata nang hindi sinisingil agad. Maya-maya, may dumating na isang babae na may bitbit na paper bag at tumbler. Payak ang muka, ngulit may lambing sa mga galaw. Ito si Nerissa, ang asawa ni Amiel. Kain ka muna, sabi nito habang ibinababa ang pagkain sa lumang mesa sa gilid. Mamaya na, may itatapusin lang ako, sagot ni Amiel. Lagi ka na lang mamaya, lumalamig na naman ang sabaw. 3 na lang to, tapos kakain na ako. Napailing si Nerissa ngungit may niti sa labi. Sabi rin ni Nanay Benilda, dumaan ka mamaya sa butika, ubos na raw yung gamot niya. Saglit na napahinto si Amiel. Magkano ulit yung kulang? Mga 800 pa. Hindi nagsalita agad ang lalaki. Tumingin lang siya sa mga gamit niya, saka sa maliit na kahon ng barya at tiklop na perang naipon sa gilid. Napansin iyon ni Severino. Ganun pala ang buhay ng anak niya. Timplahan ng sipag, pagkukulang at pilit na pag-asa. Wala itong milyon. Wala itong boardroom.
Wala itong security guard para itaboy ang mahihirap. Ngunit ang lahat ng kilos nito ay may kasamang dangal na hindi niya nakita sa 3 niyang legal na anak. Bandang hapon, habang lalo pang umiini ang araw, napansin ni Severino ang isa pang esena. Dumating ang isang lalaking mataba, maingay at may kasama pang 2 kargador. Suot nito ang polo na halos hindi maisara sa tiyan at sa boses pa lamang ay ramdam na ang pagkapang-abuso. Ito si Rufino Tablizo, ang may-ari ng ilan sa mga pwesto sa palengke. "O Amiel," malakas nitong tawag. "Nakapag-isip-isip ka na ba sa sinabi ko?" Huminto si Amiel sa pagkukumpuni at nagpahid ng kamay sa lumang basahan. "Sinabi ko na po, Sir Rufino, hindi ko kayang ibigay itong pwesto. Dito kami umahasa." Ismid si Rufino. "Umasa? Aba, parang ako pa ang masama. Inooperan ka na nga ng maayos." "Hindi po maayos yung presyo nyo. Tsaka valid pa po ang usapan namin ni Pastor Dindo noon." "Patay na si Pastor Dindo. Ako na ang kausap mo ngayon." Lumalim ang titig ni Amiel, ngunit hindi siya sumagot ng bastos. "Hindi ko po muna bibitawan. May anak akong pinapaaral." "Eh di wag. Wag ka nang umiyak kapag pinasara ko yan sa isang pirma lang." Tahimik na umalis si Rufino, ngunit iniwan nito sa hangin ang banta at ang pakiramdam na kayang-kaya niyang yurakan ng tulad ni Amiel anumang oras. Si Nerissa na noon ay nakatayo na sa giid ay napapikit sa pagkairita. Hanggang kailan ba ganyan yan? Mahina nitong tanong sa asawa. Hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sagot ni Amiel, "Pero lalaban tayo ng maayos." Lalaban tayo ng maayos. Hindi mapigilang mapayuko ni Severino. Ang lalaking ito, na may sapat na dahilan para maging galit sa buhay, ay marunong pa ring maging mahinahon. Ang lalaking ito, na hindi nakatikim ng mana, ay mas marunong pang lumaban ng may dangal kaysa sa mga anak niyang lumaki sa karangyan. Bandang 5:00 ng hapon, muling nagsimulang kumilimlim ang langit. Nagpaalam si Atty. Ismael na mauuna muna sa inuupahang lodge upang pag-aralan muli ang mga papeles, habang si Toreng ay nagtanong kung kailangan bang ituloy pa ni Severino ang susunod na hakbang. "Ngayon na," sabi ng matanda. "Sigurado po ba kayo?" tanong ng driver. Tumanggo si Severino. "Hindi ako pupunta rito para lang tingnan siya mula sa malayo." Muli niyang isinuot ang gusgusing sombrero at inayos ang maruming polo. Hindi pa ito ang oras para magpakilala. Gusto muna niyang masubok ng husto ang puso ng taong may pinakamaraming karapatang talikuran siya. Ngunit kung pagbabasihan ang nakita niya buong hapon, nagsisimula ng manginig ang dibdib niya sa takot. Takot na baka ang taong iyon ay mas mabuti pa kaysa sa kabuuan ng mga anak na pinalaki niya. Mabigat ang unang patak ng ulan nang nagsimula siyang maglakad palapit sa talyer. Unti-unti ring dumami ang tao sa palengke na nagsisiksikan sa ilalim ng tolda at bubong. Basang-basa agad ang marupok niyang tsinelas. Sumakit ang tuhod niya sa bawat hakbang, ngulit ipinagpatuloy niya. Hindi pa man siya ganap na nakalalapit ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Marahil dahil sa pagod, sa emosyon, sa init ng buong araw at sa kabang kinikimkim niya mula pa kagabi. Sinubukan pa niyang humawak sa isang poste, ngunit nang hina ang kanyang mga kamay. Sa tapat mismo ng talyer ni Amiel, bumigay ang kanyang tuhod. "Hoy!" sigaw ng isang babae mula sa karinderya. "May matandang natumba." Boses naman ng isang tindera. Ngunit dahil sa dami ng tao, maraming nakatingin lamang. May ilang umurong, may iba na parang naghintay munang may ibang kumilos. At sa gitna ng pagkalito, ang unang pamilyar na tinig ang lumapit. "Tay! Tay, dahan-dahan!" Si Amiel iyon. Lumuhod agad ang lalaki sa basang semento, walang pag-aalinlangan kahit madumihan pa siya. Itinaas niya ang ulo ng matanda at pinaypayan gamit ang sariling basahan. "Kuya Peping," malakas niyang tawag. "Pakiusog nga yung bangko, bilis." Agad namang tumakbo si Peping Aguro at tumulong. Dumating din ang barangay midwife na si Mavic na noon ay pauwi na sana. "Parang hilo lang, baka gutom at napagod," sabi ni Mavic habang kinakapa ang pulso ng matanda. "Tubig! Nerissa! Tubig!" sigaw ni Amiel. Hindi iyon utos na may yabang, yun ay sigaw ng totoong pagkabahala.
Lumapit si Nerissa dala ang tumbler at isang lumang bimpo. Habang pinupunasan nito ang noo ng matanda, maingat namang inalalayan ni Amiel si Severino para makaupo sa bangko sa ilalim ng bubong ng talyer. "Huwag ka pong gagalaw agad, tay. Ayos lang po, nandito na kayo sa masisilungan." Gusto sanang magsalita si Severino, ngunit sa mga sandaling iyon, totoo na rin ang panghihina niya. Hindi na yun basta pag-aarte lamang. Halong emosyon at pisikal na pagkapagod na talaga ang humahabol sa kanya. "Nagugutom lang," mahinang nasabi. Napatingin si Amiel kay Nerissa. Saglit iyong nag-atubili. Kita sa mukha nito ang pag-aalala, hindi lamang para sa matandang kaharap nila, kundi pati sa kakapusan nila sa bahay. Ngulit bago pa ito makapagsalita, nauna nang tumayo si Amiel. "May luga ba pa sa bahay?" tanong niya. "Meron, pero para sana..." "Pakikuha na, pakiusap." Hindi niya tumutol si Nerissa, mabilis itong tumakbo pa uwi. Habang naghihintay, tinakpan ni Amiel ng sariling tuwalya ang balikat ng matanda. Si Peping naman ay tumulong sa pagtaboy sa mga usisiro. Si Mavic naman ay nag-iwan ng ilang paalala at sinabing bantayan kung mahihilo pa. "Hindi niyo po bang alam kung saan bahay niyo, tay?" tanong ni Amiel nang bahagyang lumino ang mukha ng matanda. Umiling si Severino, pinipigilan ng panginginig ng dibdib. "Wala na akong mapuntahan." Sandaling nananahimik si Amiel. Sa linyang iyon, may kung anong tumama sa loob niya, na para bang may lumang kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang matandang ito ay tila may daladalang bigat na higit sa gutom. Nang dumating si Nerissa dala ang lugaw na mainit pa sa maliit na lalagyan, si Amiel pa mismo ang humawak sa mangkok. "Oh, dahan-dahan po, mainit pa," sabi niya habang maingat na inaabot ang kutsara. Napatingin si Severino sa anak na hindi nakakakilala sa kanya. Hindi pera ang iniabot, hindi barya para lang mapaalis siya, hindi utos sa gwardya, hindi pilit ng ngiti para sa mga kamera. Mainit na lugaw, mainit na malasakit. At sa unang subok pa lamang ng tadhanang ito, pakiramdam ni Severino ay unti-unti nang binabasag ng sarili niyang anak ang natitira niyang pagtatanggol sa sarili. Lumakas pa ang ulan sa paligid, basang-basa ang karsada. Sa ilalim ng simpleng bubong ng talyer, tahimik na pinapakain ng isang anak ang amang hindi niya kilala. Isang amang ilang dekada siyang iniwan at ngayon ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi sa bigat ng awa at pagsisising bumabalik sa kanya ng buong lakas. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat at mas masakit na yugto ng ating kwento, gusto ko munang muli kayong anyayahan na mag-comment kung taga saan kayo at anong oras na dyan sa lugar ninyo habang nakikinig o nanonood. Habang sabay-sabay nating sinusundan ang buhay ni Don Severino at ni Amiel, mas lalong tumitindi ang bigat ng bawat revelasyon at bawat sugat na kailamang harapin. Kaya ihanda mo ang puso mo dahil sa bahaging ito may mga lihim ng hindi na pwedeng itago at may mga buhay nang magsisimulang mabago ng tuluyan. Magdamag na bumuhos ang ulan sa bayang iyon sa Bacolod at sa loob ng maliit ngunit malinis na bahay ni na Amiel Ledesma ay halos hindi nakatulog si Don Severino Alcantara. Nasa isang lumang papag siya sa sala, balot ng kumot na iniabot ni Benilda. Habang sa labas ay maririnig ang patak ng ulan sa yero at ang mahinang kalansing ng hanging sumisingit sa bintana. Ngulit higit sa lamig ng gabi, ang mas hindi siya pinatulog ay ang init ng konsensyang matagal na niyang tinakasan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, natulog siya sa isang bahay na walang chandelier, walang imported na furniture, walang marble floor at walang katahimikang binibili ng pera. Ngunit sa simpleng bahay na iyon, may isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan sa sarili niyang mansyon. May totoong malasakit. Nang gabing iyon, narinig pa niya mula sa manipis na dingding ang mahinang pag-uusap ni na Amiel at Nerissa sa kabilang kwarto. "Bulong na sana tayo, hindi na natin pinatuloy kung gipit na tayo. Ubos na nga ang pambili ng gamot ni nanay." Tahimik sandali si Amiel bago sumagot. "Alam ko, pero hindi ko kayang pabayaan yung matanda. Paano kung tayo ang nasa ganon? Paano kung si nanay ang mapadpad sa daan at walang tumulong?" "Hindi ko naman sinasabing mali ka. Natatakot lang ako. Baka may sakit siya. Baka mamaya kung ano pa."
Mas nakakatakot yung may namatay sa harap mo tapos wala kang ginawa. Hindi na muling sumalita si Nerissa, nguit ilang sandali pa, narinig ni Severino ang mahinang sagot nito. Sige, bukas lulutuan ko siya ng mas mainit na sabaw. Napapikit si Severino. Wala siyang narinig na pagsisisi. Wala siyang narinig na pagdududa sa kabutihan ni Amiel. Ang pinag-uusapan lamang ng mag-asawa ay kung paano nila haharapin ang hirap nang hindi binibitawan ang pagiging tao. Kinabukasan, maagang nagising ang buong bahay. Si Benilda, bagamat hirap kumilos dahil sa rayuma, ay pinilit pang bumangon para magtimpla ng kape. Si Nerissa naman ay naghain ng pandesal na binili ni Amiel sa umaga, habang ang batang Lianzo ay pasilip-silip lamang sa matandang bisita nilang hindi niya kilala, ngunit tila agad niyang kinagiliwan. Lolo, gusto niyo po ba ng unan sa likod? Inosenteng tanong ng bata. Bahagyang nanyinig ang dibdib ni Severino sa tawag na iyon. Hindi naman siya kilala ng bata, ngunit para sa isang lalaking maraming taon nang napapalibutan ng mga apo na lumaki sa layaw at distansya, kakaiba ang dating ng simpleng salitang iyon. Salamat, iho. Mahina niyang sagot. Lumapit si Amiel, dala ang isang baso ng maligamgam na tubig. Tay, pakiramdam niyo po ba'y mas maayos na? Kung gusto niyo, pwede ko kayong ihatid mamaya sa barangay para matulungan kayong mahanap ang kamag-anak ninyo. Saglit na hindi nakasagot si Severino. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalalim ang sugat ng pagsisisi sa dibdib niya. Heto ang lalaking matagal niyang tinalikuran, ngunit ito rin ang tanging anak na hindi nag-atubiling mag-alaga sa kanya bilang tao. Wala na akong may balik-balikan. Sagot niya, pilit pa ring iniingatan ang pagpapanggap. Napatingin si Amiel sa kanya ng may awa ngunit walang panghuhusga. Kung ganun, dito na muna kayo hanggat lumalakas kayo. Hindi man maluwag pero may mauunat pa kayong higaan. Muli, hindi mapigilan ni Severino na mapayuko. Kung noon ay itinaboy si Sawa ng tatlo niyang legal na anak para hindi makasira sa imahe ng kanilang mundo, dito naman sa bahay ng anak na iniwan niya, iniipitan pa nila ang sarili nilang pangangailangan para lamang magkaroon siya ng masisilungan. Sa sumunod na 2 araw, hindi pa rin agad nagpakilala si Severino. May bahagi sa kanyang gustong sabihin ng totoo agad, lumuhod at magmakaawa ng tawad. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya ang gustong lubos na makita ang buhay ni Amiel. Hindi bilang mayamang ama, kundi bilang isang matandang nabigyan ng pagkakataong masdan ang mga taong nagpuno sa puwang na iniwan niya noon. At sa mga araw na iyon, marami siyang nakita. Tuwing madaling araw, si Amiel ang unang gising. Tahimik itong nagbubuhat ng timba ng tubig, nagwawalis sa tapat ng bahay, at saka dumidiretso sa maliit na tindahan para bumili ng pandesal. Bago pa man umalis para sa talyer, tinitiyak muna nitong nakakain na si Benilda at may gamot na iinumin sa tamang oras. Minsan pa nga, nang napansin nitong sumasakit ang tuhod ng inaampon, siya mismo ang marahang nagmasarito habang nakikinig lamang sa mga paalala ni Benilda. Anak, sabi ni Benilda minsan nang nakaupo sa tumba-tumba, huwag mo nang isipin ang gamot ko kung kulang tayo. Unahin mo na lang ang matrikula ni Lianzo. Tumigil si Amiel sa pag-aayos ng lumang rubber slipper na ipinamamalengke ni Nerissa. Hindi pwede, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Paano ka naman? Mahinang sagot ng matanda. Mula bata ka, puro bigat na ang pasan mo. Ngumiti lang si Amiel, ngulit halatang pagod ang mga mata. Ayos lang, sanay naman ako. Narinig iyon ni Severino mula sa sala at para siyang pinagsasaksak ng dahan-dahan. Sanay naman ako. Ganoon pala kalaki ang kakulangan ng buhay na ibinigay niya sa anak. Ginawa niya itong lalaking nasanay sa hirap, ngulit hindi nasanay sa pagrereklamo. Sa talyer naman, mas lalo pang nakita ni Severino kung paanong ang anak niyang ito ay iginagalang ng mga tao kahit walang posisyon, titulo o malaking pangalan. Hindi dahil takot sila sa kanya, kundi dahil alam nilang maaasahan siya. Ngulit kasabay ng paghanga ni Severino ay ang pag-alam din niya ng mga problemang unti-unting kumikitil sa tahimik na buhay ni Amiel. Isang tanghali,
Dumating si Rufino Tablizo muli sa talyer. Bitbit ang 2 tao at ang yabang na parang siya ang hari ng palengke. "O Amiel," sabi nito habang pinagmamasdan ng pwesto. "Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin marunong makiramdam?" Tahimik na punasan ng kamay ni Amiel sa basahan. "Ano po ba yan, Sir Rufino?" "Simple lang. May bibili ng pwesto mo. Mas malaki ang kayang bibayaran. Kung ako sa'yo, kunin mo na ang alok ko bago ka mawalan ng lahat. May kontrata pa po kami rito hanggang sa susunod na taon." "Kontrata? Alam mo, ang problema sa mga ampon tulad mo, masadong matapang kahit wala namang tunay na pinanggalingan." Biglang nanigas ang katawan ni Severino sa narinig. Si Amiel naman ay bahagyang nag-angat ng tingin, ngulit tinigilan ng sariling pumatol. "Wala pong pinanggalingan rito." Mahinaon nitong sabi. "Negosyo po ito. Kung may usapan, yun na sundin." "Aba, sumasagot ka na ngayon." Lumakas ang boses ni Rufino. "Kung gusto ko, ipapasara ko to sa barangay sa isang reklamo lang." Ni Risa, na noon ay kararating lang dala ang tanghalian ng asawa, ay napahinto sa gilid. Kita sa mukha nito ang galit at takot. "Sir Rufino, sobra na po yata yan," sabi ni Risa. Napabaling dito ang lalaki. "At ikaw, huwag kang sumingit kung ayaw mong pati asawa mo mawalan ng pagkaakitaan." Magsasalita na sana si Severino, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang sandali. Kailangan niyang hintayin ng oras na hindi na lamang damdamin ang magtutulak sa kanya, kundi katotohanan na hindi na maaaring itanggi. Kinagabihan, habang tahimik ang bahay at naghahapunan sila ng simpleng ginisang gulay at tuyong isda, napansin ni Benilda ang pamumutla ni Amiel. "May nangyari man naman ba?" tanong nito. Umiling si Amiel, ngunit halatang pilit ang pagiging kalmado. "Wala po, si Rufino lang." "Hindi yun wala," sabi ni Risa. "Kung tutusin, gusto na tayong paalisin nun." Tahimik si Lianzo sa isang sulok, waring nararamdaman ang pensyon sa mesa. Si Severino naman ay hindi halos makakain. Unti-unti na niyang nakikita hindi lamang ang kabutihan ng anak, kundi pati ang mga pader ng kahirapan, pang-aapi, at kawalan ng proteksyong matagal nitong nilalabanan ng mag-isa. At sa mismong gabing iyon, may isa pang bagay ang tuluyang tumarak sa puso niya. Habang inaayos ni Benilda ang isang lumang kahon sa tukador, biglang nahulog ang isang maliit na supot na tela. Kinuha iyon ni Lianzo at iniabot sa kanya. "Ano po yan, Lola?" Dahan-dahang binuksan ni Benilda ang supot at mula roon ay lumitaw ang isang lumang kwintas. Simple, maliit at bahagyang kalawangin na ang kabitan. Ngunit sa sandaling makita iyon ni Severino, halos mawalan siya ng hininga. Kilalang-kilala niya iyon. Iyon ang kwintas ni Rosenda. Iyon ang tanging bagay na iniwan ng babae sa sanggol nang ipaampon nito. "Lola, kanino po to?" tanong ni Lianzo. Tahimik si Benilda sandali bago sumagot. "Sa nanay ng papa mo. Yan lang ang naiwan sa kanya nung sanggol pa siya." Hindi makapagsalita si Amiel. Sanay na siya sa mga piraso ng kwentong kulang-kulang, sa mga sagot na hindi kumpleto, sa mga gabing iniisip niyang sino kaya ang tunay niyang pilanggalingan. Ngunit sa bawat pagkakataong sumisilip ang tanong na iyon, pinipili na lang niyang mahalin ang mga taong nagpalaki sa kanya imbes na habulin ang mga taong nang iwan. "Tama na po yan, Nay," mahinang sabi ni Amiel. "Lipas na." Ngunit para kay Severino, walang lipas sa sandaling iyon. Ang kwintas na iyon ang huling pako sa kabaong ng kanyang katahimikan. Hindi na niya pwedeng ipagpaliban pa. Hindi na niya kayang manatiling pulubi sa harap ng anak na ilang gabi na siyang pinakakain, pinatitira, at iginagalang bilang tao. Kinabukasan, sumiklab ang pinakahinihintay ngunit pinakakinakatakutan niyang sandali. Nasa palengke sila nang muling dumating si Rufino, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama ng 2 barangay tanod at isang lalaking may dalang papeles.
Pinagkakaguluhan agad ng mga tindero ang esela. Dumating din si Kapitana Juvie Colmenares, si Ma'am Elvesa, nakakagaling lang sa paaralan, at si Mavic na nahinto sa pagpunta sa health center nang narinig ang komosyon. "Oh, Amiel," malakas na sabi ni Rufino sa harap ng mga tao. "Last warning mo na ito. Umalis ka na dyan. Wala ka namang tunay na karapatan dito. Isa ka lang namang ampon na walang pinanggalingan." Narinig iyon ng maraming tao. Bumigat ang amin. Napatigil si Nerissa. Namutla si Benilda, na kahit hirap maglakad ay nagpumilit dumating nang nabalitaan ng gulo. Amiel naman ay napakuyom ng kamay, ngulit pinigilan pa rin ang sarili. "Sir Rufino, huwag niyo pong idamay ang pagkatao ko sa usapang pwesto." "Aba, bakit? Totoo naman, hindi mo nga alam kung sino tatay mo." At doon na bumigay ang huling pisi sa loob ni Severino. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinubod ang lumang sombrero. Itinuwid niya ang sarili at sa unang pagkakataon matapos ilang araw, lumitaw sa tindig niya ang bigat ng pangalang matagal niyang ikinubol sa kanya. Kasunod niya ring lumapit si Toring at Attorney Ismael na noon pala ay matagal nang nasa girid, handa sa oras ng pagbubunyag. Nagulat ang mga tao nang makita ang porma, tindig at katahimikan ng matandang dating akala nila'y isang hamak na palaboy. Mas lalo silang natahimik nang magsalita si Attorney Ismael. "Magandang araw." Malakas nitong sabi, "Ako si Attorney Ismael Briones at ang matandang ilang araw ninyong nakikitang nakatira kina Amiel ay hindi pulube." Napalingon si Amiel, naguguluhan. Si Nerissa ay napaatras. Si Benilda ay napahawak sa dibdib. Si Severino mismo ang humakbang pasulong. Nanginginig ang kamay niya, ngulit matatag ang boses nang tuluyan niyang sabihin ang katotohanan. "Ako, si Don Severino Alcantara." Parang huminto ang buong palengke. Si Rufino ang unang namutla. Si Kapitana Juvie ay napabuka ang bibig. Si Ma'am Elvesa ay napakunot ang noo. Tila pilit inuunawa ang lahat. Si Mavic naman ay napatingin kay Amiel, saka sa matanda, na para bang may unti-unting nabubuong sagot sa isang tanong na wala pa namang sinasabi. Ngunit ang pinakamatinding titig ay galing kay Amiel. Hindi galit sa una, hindi tuwa, kundi lubos na pagkalito. At hindi lang iyon, dagdag ni Attorney Ismael. "Narito ako bilang abogado at saksi. Ang totoo, si Don Severino ang biyolohikal na ama ni Amiel Ledesma." Walang anumang ingay ang tumapat sa katahimikang sumunod. Si Benilda ang unang napaupo sa monoblock chair na tila naubusan ng lakas. Si Nerissa ay napahawak sa braso ng asawa. Si Rufino ay dahan-dahang umatras, halatang hindi na sigurado kung saan siya lulugar. Ngunit si Amiel ay hindi gumalaw agad. Parang ang buong buhay niya, ang lahat ng tahimik niyang pagtanggap, ang lahat ng gabing inisip niya kung sino siya, ay sabay-sabay na bumalik sa kanya sa isang iglap. "Hindi," mahina niyang sabi. "Hindi pwede." Umusad si Severino. Basag na ang boses. "Amiel, huwag niyo akong tawagin sa pangalan ko na parang may karapatan kayo." Biglang sigaw ni Amiel, at doon nagsimulang pumutok ang matagal ng katahimikan sa loob niya. Ilang taon kayong wala, tapos ngayon niyo sasabihin sa harap ng lahat na kayo ang ama ko? Nanginginig si Severino. "Kasalanan ko, alam ko." "Alam niyo?" Umigting ang panga ni Amiel. "Alam niyo bang lumaki akong nagtatanong kung bakit parang kulang ako? Alam niyo bang ilang beses kong tinanong si Benilda kung sino ba talaga ako? Alam niyo bang noong namatay si Tatay Nacario, wala akong ibang tinawag na ama kundi siya? Dahil siya ang nandyan, hindi kayo." Bawat salita ay tila hagupit sa mukha ni Severino. Ngunit hindi siya umatras. Hindi na siya pwedeng umatras. Lumapit si Benilda. Umiiyak na rin. "Amiel, anak, huwag niyo pong ipagtanggol," sabi ni Amiel.
ngunit hindi sa galit kundi sa matinding sakit. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Hindi kita pinipilit patawarin. Mahinang sabi ni Severino. Wala akong karapatang humingi agad niyan, pero gusto kong akuin ang totoo. Ako ang ama mo, at ako ang nagkulang sa lahat. Tahimik ang paligid, kahit si Rufino ay hindi makasingit. Sa gitna ng palengke, sa harap ng mga taong walang kinalaman sa lihim na iyon, tuluyang nagguho ang mga maskarang ilang dekada ng pinanghahawakan ni Severino. At kahit hindi pa kapatawaran ang nakuha niya sa araw na iyon, may isa ng malinaw. Hindi na babalik ang kwento sa dating pagtatago. Mula sa sandaling iyon, ang buhay ni Amiel Ledesma ay hindi na lamang iikot sa pagiging simpleng mekaniko na sinisikil ng kahirapan at pang-aapi. Dahil sa unang pagkakataon, ang lalaking matagal niyang hindi nakilala bilang ama ay tumayo sa harap ng buong mundo. Huliman, wasakman, punuman ng kasalanan, upang sabihin na hindi na siya muling papayagan na apihin pa ang anak na minsan niyang iniwan. Bago tayo tuluyang dumako sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang muling kayong anyayahan na mag-comment kung taga saan kayo at anong oras na dyan sa lugar ninyo habang nakikinig o nanonood. Sa dami ng sakit, lihim at biglaang pagbubunyag na pinagdaanan ng mga tauhan natin, dito sa bahaging ito, tuluyan ng haharapin ang katotohanan, kabayaran at wakas na matagal nang iniiwasan. Kaya handa mo ang puso mo dahil ang dulo ng kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mana, kundi tungkol sa kung sino ang tunay na naging tao sa kabila ng lahat. Pagkatapos ng matinding pagbubunyag sa palengke, walang naging madali para kay Amiel Ledesma. Sa magkahalong gulat, galit at pagkalito, hindi niya agad tinanggap ang biglaang pagpasok ni Don Severino Alcantara sa buhay niya bilang ama. Sa unang 2 araw pagkatapos ng revelasyon, halos iwasan niyang makipag-usap ng matagal sa matanda. Nakapako pa rin sa dibdib niya ang nakararaming tanong, bakit ngayon lang? Bakit hinayaan siyang lumaki sa kakalibing kakulangan? Bakit sa dami ng taon na lumipas, hindi man lang sinubukang hanapin siya ng mas maaga? Ngunit ganun pa man, hindi niya rin nagawang itaboy si Severino ng tuluyan. Marahil dahil sa pagpapalaki niya sa kanya ni na Benilda at Pastor Nacario, na sa kabila ng kahirapan ay tinuruan siyang huwag maging marahis ang puso. O marahil dahil sa kaibuturan ng pagkatao niya, ramdam niya na ang matandang kaharap niya ay hindi na dumating para manloko, kundi para humarap sa kasalanang matagal nang nitong pasan. Samantala, mabilis kumalat ang balita. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot ang usapan mula sa palengke ng bayan hanggang sa business circle sa Ilocos at Manila. Hindi nagtagal, nakarating din ang balita kina Leandro, Fabia at Crisanto. Para sa 3 legal na anak ni Severino, hindi lamang kahiyan ang revelasyong iyon, isa rin iyong tahasang banta sa estrukturang matagal nilang inaakalang kontrolado nila habang buhay. Sa ancestral house sa Jaro, muling nagtipo ng 3. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pakitang taong pag-aalala sa ama. Ang laman ng usapin ay puro pangamba, galit at pagnanais na protektahan ang mga posisyon na akala nila'y kanila na habang buhay. Hindi to pwedeng mangyari, Madiing sabi ni Leandro habang naglalakad sa gitna ng sala. Biglang may lilitaw na anak sa labas tapos tatanggapin lang natin? Umismid si Fabia habang hawak ang kape. Hindi ko nga matanggap kung paano nakaabot sa media circles ang chismis. Ilang sponsors na ang nagtatanong kung may family scandal raw ba tayo. Si Crisanto naman ay nakaupo lamang sa gilid, ngulit halatang kumakalkula na sa isip. Hindi lang reputation ang problema rito. Kapag kinilala ni Dad ng legal yan, pwedeng maapektuhan ang mana, ang voting control sa kumpanya, pati ang trust holdings. Hindi natin pwedeng hayaang mapasakamay ng kahit sino ang pinaghirapan natin, sabi ni Leandro. Sa sulok ng sala, tahimik na nakikinig si Helena Doremdes, ang tusong financial advisor ng pamilya. Siya ang unang naglatag ng planong malamig
ngunit malinaw. Una, sabi nito, kailangang i-frame ito bilang emotional manipulation. Sabihin nating vulnerable na si Don Severino dahil sa edad. Pangalawa, questionin natin ang legal basis ng recognition. Pangatlo, protektahan natin ang board positions at key assets bago pa makapirma ang matanda ng anumang pagbabago. Napatingin si Fabia. Paano kung totoong anak nga? Truth is secondary. Malamig na sagot ni Helena. Ang importante, sino ang mauunang kumilos? Habang sa Jaro ay abala sa pagtatanggol ng interes ang tatlong legal na anak, sa Bacolod naman ay kabaliktaran ang mga pinagdaraanan ni Amiel. Hindi siya humihingi ng anumang kapalit mula kay Severino. Hindi rin niya ipinagyabang sa komunidad na anak pala siya ng isang mayamang negosyante. Sa katunayan, ang una niyang inisip matapos ang revelasyon ay kung paano mapoprotektahan sina Benilda, Nerissa at Lianzo mula sa gulong na maaaring dala ng bagong katotohanan. Isang gabi, habang tahimik silang nakaupo ni Nerissa sa labas ng bahay matapos makatulog si Lianzo, mahinang nagsalita ang babae. "Anong balak mo?" tanong nito. Napatingin si Amiel sa madilim na langit. "Hindi ko alam."